Hindi na commute ang web coach. Hindi, wala eh. Walang sa... Makapag-attendis ka dyan? Sige nga bro. Naayos ko ni coach yan. Guys, narinig na. Nagpa-play na dyan? Walang sound, coach. Wala, hindi pa nag-play. Ah, wala. Yun! Okay mo po. Ayan! Kanina pa to. Okay. Sige. Ulit. Ganun talaga ang maganda pag live. May mga errors, no? May mga errors minsan, may mga technical glitches, may mga technical problems, no? Pero madali yan masusolusyonan, no? Madali lang yung masusolusyonan. Okay, so ang topic natin for this evening, once again, is to give you some ideas kung paano kayo magkakaroon ng additional source of traffic. Okay, additional source of prospects. Okay? Any type of business, sa business natin or sa industry na ginagawa natin, or kung kahit ano pang klase ng business ang ginagawa mo, okay? Napaka-importante na meron kang traffic, no? Meron traffic or meron kang sources of people na napapakitaan mo ng iyong offer. Okay? So, yun yung bibigay namin sa inyong content for this evening. Okay? Yun yung isang benefit na makukuha mo sa pamamagitan ng pag-attend every Friday, no? Na ngayon mabibigyan namin kayo ng mga actually meron kaming three valuable ideas na i-introduce sa inyo, ibibigay sa inyo na magbibigay sa inyo ng idea kung paano kayo makakakuha ng mas maraming prospects, mas maraming traffic. So sino sa inyo excited na matutunan kung paano kayo magkakaroon ng mas maraming prospects? Sino sa inyo yung ngayon na medyo nagkakaroon ng challenge sa pagkuha ng prospect at gusto nyo na marami kayong prospect na mapapapunta sa website nyo, marami kayong prospect na mai-introduce sa inyong business. So, for example, sa affiliate link ninyo, di ba? Sa business natin, no? Sa affiliate marketing business natin. Sino sa inyo yung gusto maraming tao ang nag-click ng link nyo, mas maraming tao ang nagpupunta doon sa affiliate link nyo, or kung meron kayong other business na ginagawa, sino sa inyo excited na magkaroon ng abundance sa prospect? Maraming prospects, hindi ka nauubusan kagaya ni Raymond, pinagkukwentuhan namin kanina. Hindi niya na pinapansin yung mga maukulit na prospect sa sobrang dami ng prospect na dumadating sa kanya. Yung ibang prospect niya, nire-reject niya. No, imagine mo yun na ikaw na mismo yung nagre-reject sa prospect. No, imagine mo na gano'n na yung yung nangyayari sa business mo, ikaw na mismo na yung nagsasabi, "No, you are not the right person for my business. Alis diyan." Okay, so ganun yung ganun yung benefit or ganun yung mangyayari sa iyo kapag marami kang sources of traffic and sources of prospects, no? So sa business mo kailangan magkaroon ka ng as many source of traffic as possible, as many sources as possible. Okay? Kasi imagine mo, for example, isa lang yung source of traffic mo. Imagine na isa lang yung way mo para makakuha ng prospect. What if, no, nawala yung source na yun? Okay, so ano na mangyari? Eh di wala ka na rin prospect. Okay? Paano kung ang source of traffic mo lang ay yung vlog mo? Okay? Eh di wala na, pag nawala yung vlog mo, wala ka na rin traffic. So, kaya sabi ko kanina, as many traffic as possible, mas maganda. Okay? So, yun. So, unang strategy na i-introduce ko sa inyo ay yung isa sa mga unang strategy na in-implement ko nung nag-start pa lang ako na mag-build ng aking list. Okay? Nagsisimula pa lang ako sa ganitong industry natin. Okay? So, nung nagsisimula ako, una kong ginawa, syempre, nag-start na rin ako gumawa ng mga blog post noon. Pero, dumating yung point na naisip ko, what if gumawa kaya ako ng isang way, no, para magkaroon ng source of traffic na mas effective, mas cool, at mas magiging viral, parang ganun. Okay? So, noong mga time na yon, mahilig ako magbasa ng mga e-books. Sino sa inyo pamilyar sa mga e-books? Okay? Sino sa inyo ang mahilig magbasa ng e-book?
Okay? So, anong time na naisip ko, what if kung gagawa din kaya ako ng ebook? Makakatulong kaya ayun para magkaroon ako ng source, additional source of traffic or additional source of prospects. Okay? Eh, ang maganda dahil sa nag-decide ako na gumawa ng sarili kong ebook, sa ngayon, hanggang ngayon, no? Yung mga ginawa kong ebook dati pa, okay? Hanggang ngayon, nagpo-provide pa rin yun ng traffic, ng leads, okay? Papunta sa akin, sa mga lead capture page ko, sa mga website ko. Okay, so kaya ang isang share ko sa inyo ay kung paano nyo mali-leverage yung mga ebook. Okay, paano ka makakagawa ng sarili mong ebook, okay? Sa simpleng paraan, no, na hindi mo kailangang maging best author para makagawa ng ebook, no? Eh, paano ka makakagawa ng ebook, sarili mong ebook na siyang tutulong sa iyo para makapag-produce ng mas maraming traffic. Okay, kagaya yung bilog-bilog yan, isa yan sa mga ebook na ginawa ko, no. So, una pag-usapan natin paano yung mga iba't ibang idea kung paano ka magkakaroon ng topic for your ebook. Okay? Ang isang paraan ay yung tinatawag na pag-curate, okay? Pag-curate ng mga information or content na nagawa mo na. Okay? So for example, meron kang blog post. Okay, meron kang blog. Okay? Doon sa blog mo, most likely maraming mga post. Okay? Maraming mga post. Okay? Ang pwede mong gawin ay yung mga existing blog post mo, okay? Pwede mo yung ipagsama-samahin sa isang ebook. Okay? Pwede mo siyang i-compile para pwede mo siyang gawing ebook. Actually, yung isa sa mga ebook ko, ganun yung naging process kung paano ko siya na-create. Okay, yung mga existing articles na ginawa ko dati, okay, pinag-compile ko sila, pinagsama-sama ko sila, and then ay ginawa ko siyang ebook. Okay? So, sino sa inyo yung may mga blog na dito? So, kung mayroon kang blog, ang pwede mong gawin, no, yung each blog post na yon, as long as sila related with each other, no, yung mga blog post mo na yon, pwede mo silang i-compile. No, pwede mo silang i-compile tapos gawin mong ebook. Mamaya later on, i-share ko sa inyo kung ano yung mga strategy, kung paano nyo siya mas magagawing effective yung ebook nyo, paano siya mas magiging viral, etc. And later, sasabihin ko din kung paano kayo mag-create ng isang ebook, no? Yung iba question nila, paano ba ako gagawa ng ebook? Paano makapag-create niyan? Paano ko siya ita-type? Saan ko siya ita-type? Paano ko siya ita-save? Etc. Mamaya, i-walk through ko kayo sa process na yon. Pero make sure na mag-stay kayo later hanggang sa huli ng webinar. Dahil after kong magsalita at mag-share sa inyo, okay, ang next na mangyayari is may another leader dito na mag-share sa inyo, no? Isa sa mga top earner natin na mag-share, actually, sila top producer at earner na mag-share sila, wala pa tayo, pwede nyo pang i-inform yung mga teammates nyo, no? Pwede nyo silang i-inform na umattend dito sa kasi marami tayong pag-usapan. So, bro, lapit ka lang dito. Ikaw yung mag-share sa inyo, baka kilala nyo na siya. Yan. Tsaka isa pa. Si Bro Raymond, siyempre. Tsaka siyempre, si Sai. Ayan. Later on, mag-share sila sa inyo ng mga additional ideas, no? Naka-black kayo parehas. Additional ideas, paano kayo magdadrive ng maraming prospect, traffic sa inyong sites. Okay? So make sure na mag-stay ka hanggang uli. Tapos i-text mo yung mga teammates mo na pumunta dito ngayon. Okay? So, balik tayo sa pag-create ng ebook. Okay? First way, ayun na, yung pag-compile mo ng information. Compilation. Okay? Na mga existing articles mo na or existing blog post mo na. Second way is yung research. Okay? Pwede kang mag-conduct ng research na kung paano mo masosolve yung problem ng mga target prospects mo. For example, sa atin, sa industry natin, usually naman ang problema is how to drive traffic, no, how to convert sales,
Okay, how to handle objections, yan yung mga common problems, no, ng mga tao sa industry natin. Okay, so ang gagawin mo, magre-research ka ng topic, paano mo masusolusyonan, paano ka makapag-provide ng content doon sa mga problems na yon. Okay? Tapos kapag nakapag-research ka na, gagawin mo, gagawa ka ng content mo, and gagawin mo siyang PDF ebook. So yun yung mga pinakamabilis na paraan. And again, sabi ko sa inyo kanina, hindi mo kailangan maging #1 best-selling author, no, para mag-compile ng ebook, gumawa ng ebook. Pakita ko sa inyo yung mga dating ebook na ginawa ko, okay? Para magkaroon kayo ng idea kung paano ko siya sinulat, okay? Pero ginawa ko siya, no? Sinulat ko siya in a way na very conversational lang. Kumbaga parang kung paano lang ako magsalita, kung paano lang ako magkwento, kung paano lang ako mag-share ng content, kung paano lang ako magturo, no? Ganun ko lang din siya sinulat. Hindi kinailangan na English, hindi kinailangan na tama yung grammar, no? May iba nga may mga maling spelling pa, no? No, ang importante yung content, no? Mas importante yung content na i-deliver mo. Okay, so pakita ko sa inyo yung very first ebook na ginawa ko ay itong Pinoy MLM Expose. So, sino sa inyo nakabasa niyan? Okay? Yang Pinoy MLM Expose na yan, no? Ang market na sinerve or ang market na tinarget nitong ebook na to ay yung mga Pinoy. Hindi, yung mga Pinoy na nasa MLM, no? Mga Pinoy na nasa direct selling, mga Pinoy na nasa network marketing. Okay? So basically, ang diniscuss ko dito ay yung mga problems and mga maling pamamaraan, no? Mga maling pamamaraan ng mga naituturo ng mga networkers, no? Ng mga old school networking na hindi na effective sa panahon natin ngayon. No? Diyan ko siya in-expose. Basically, yung topic niya parang expose. Kaya din siya naging medyo viral kasi parang controversial siya. Okay, actually pinattern ko lang din to sa isang libro na nabasa ko, ebook na nabasa ko. Ang title ng ebook na yon is 7 Great Lies of Network Marketing. No, doon ko nakuha yung idea. Sabi ko, what if gumawa din ako ng sarili kong version ng ganito tong topic? Okay, so yun ang ginawa ko, pumatok siya, and ito yung isang way kung paano ka nakapag-create ng maraming list of subscribers, no? Paano ginawa ko diyan? Ayun nga, sabi ko sa inyo, in-expose ko yung mga pamamaraan na hindi na effective, na nagko-cause ng nagiging ineffective na pamamaraan na nagiging dahilan kung bakit nag-struggle yung mga network marketers. Okay? Tapos ang ginawa ko dito sa ebook na to, nilagyan ko siya ng link. Okay? Itong link na to, hindi na to nag-work sa ngayon eh. Pero pag kinlik mo yan, mapupunta yan dun sa ibang website ko. Mariredirect siya. Okay? Pero basically, itong ebook na to, lahat ng nagbabasa ng ebook na to, okay? Kapag binasa nila yan, masisilip nila at makikita nila yung link. So, yan yung way para mapabalik ko sila doon sa aking mga websites. Okay? Tapos ito, pinamigay ko din siya as a freebie. Kumbaga, pwede nilang ma-download ng libre, pwede nilang ipamigay ng libre, pwede nilang kahit anong gawin nila pwede. Dito sa specific na libro na to. Okay? So, ang naging naging strategy dito, ang main strategy ko dito is maging viral siya. Okay? Kumalat siya ng kusa. Okay? Kumalat siya ng kusa. Yun yung strategy ko dito na itong ebook na to, kailangan pwede siyang ipamigay ng iba para kumalat siya sa maraming mga tao, and then eventually, bumalik sila dun sa website ko. Okay? So, ikaw, pwede mo rin i-model yon o gawin yon o gayahin yon, no? Pag gumawa ka ng ebook, make sure na, syempre, magpo-provide ka ng valuable content. Okay? Yun yung pinaka top of the list, syempre. Pangalawa, mag-provide ka ng link dun sa every page ng PDF mo. Okay? Para magawa mo yung karamihan ng magbabasa ng ebook mo na i-click yung link na yon at bisitahin yung website mo. Okay? And pwede ka rin mag-provide ng calls to action. Sa huli, for example, sa huli, di ba, familiar naman kayo sa calls to action. Okay? Call to action, ibig sabihin, ano yung gusto mong ipagawa dun sa mga readers mo o sa nanonood ng video mo after nilang i-consume yung iyong content. So sa akin, after nilang basahin yung content, I make sure na
mapuntahan talaga nila yung website ko. Kaya nga meron ditong call to action dito. Okay? Meron dyan, click here to learn more. So ikaw pwede mo ring ilagay yon, i-incorporate yon sa ebook mo. No, make sure na meron kang mga calls to action. For example, ito, may call to action dito. If you want to learn more, ito, basa nyo ba? If you want to learn more and want to start developing new skills on how to use technology and the internet to build your network marketing business, click here. Okay? Click here. Yan yung call to action ko dyan. Okay? Okay, so, yan, make sure, syempre, na yung ebook nyo ay pwedeng ipamigay na libre. Okay? May mga iba't ibang klase kasi ng ebook. Yung iba, ebook na binibenta, no? Yung iba, ebook na ibibigay mo lang as freebie. Okay? So, itong ebook na pinag-uusapan natin, kailangan, yung purpose niya is, bukod sa pwede mo siyang ibigay na libre, no? Parang lead magnet, magiging lead magnet mo siya, kailangan, pwede rin siyang ipamigay ng mga tao na nakapag-download. Okay? Kumbaga, pwede siyang maging viral. Okay? Actually, yun talaga yung main purpose mo. No? Kailangan maging viral siya para makapag-attract ka ng mas maraming prospect. Okay? And kapag maganda yung content ng ebook mo, yung nakabasa nun, talagang ipamimigay yun. Okay? I-share niya yun doon sa mga ibang tao na magbe-benefit. Tingin niya magbe-benefit. Okay? For example, yung ebook mo is about how to save money. Ayan yan ba si Resty, Bro Resty. Di ba? Yan yung ebook na ginawa niya ni Bro Resty. Okay? So, kapag nabasa ng mga tao yung ebook niya, nagustuhan, no? Sasabihin ng mga tao, oy, okay to, okay yung mga tips dito, okay yung mga content dito, talagang matututunan ko kung paano makapag-save ng pera, no? Ayun, present daw si Bro Resty. So, ang gagawin ng mga nakabasa, talaga ibibigay sa kamag-anak nila, ibibigay sa kaibigan nila, ibibigay sa aso nila, kung marunong magbasa. Basta ganun yung idea, no? Make sure na yung content mo valuable para ipamimigay din ng mga nakakabasa. Okay, second ebook na ginawa ko noon ay ito naman. Ito. Okay? Pinoy na naman. Pinoy Internet Network Marketer. Okay. So ito naman, binigyan ko ng idea dito. Again, ang target market is Pinoy, no? Hindi lang Pinoy, mga internet, mga network marketer pa rin, no? Pero dito naman ang topic dito is to give yung mga network marketer the idea kung paano nila gagamitin ang internet. Okay? Sa pag-build ng kanilang organization, okay, sa pag-build ng kanilang team, sa pag-build ng kanilang list, sa pagkuha ng mga prospects. Since inyo nakabasa nito, PINM. 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 Pinoy Internet Network Marketer. So, ganun din ang dito, ang strategy ko dito to provide valuable content. Okay? And guys, hindi ko sobrang tagal na ginawa to kasi yung mostly ng mga diniscuss ko dito, okay, yung mostly nung nilagay ko dito sa mga ebook na to, ay nagawa ko na doon sa mga blog post ko dati. No? Yung iba sa kanila, kinapi ko na lang dyan. Tapos kinonvert ko, dinagdagan ko, inedit ko para maging ebook. Okay? So, ganyan din. Provide ako ng content dito. Tapos, may calls to action din sa huli. Okay? May call to action. Actually, dito, ang goal ko naman dito kasi is to sell one of my course. Okay? So, kaya yun, may link dyan. Pero ganun din, pwede mo rin siyang lagyan ng mga calls to action, pwede mo rin siyang lagyan ng link, etc. So, si Ayet Garcia, nagpa-print daw siya ng copy. Ayos. Actually, may mga nagsisend sa akin ng picture na pinaprint nga nila. No? Ayos. Natatouch ako ngayon. Iyak na ako. Ayun, hindi daw natapos ni Aris. Kaya mo kailangan matapusin. Okay? Tapos isa pa yung bilog-bilog. Okay, yung bilog-bilog, isang ebook na ginawa ko. Ito. Yan, bilog-bilog. Okay, so yan, ebook, no?
Napakalupit niyan, no? Kasi kapag gumawa ka ng ebook, no? Ayun nga, pwede nilang ipamigay ng paulit-ulit kung kani-kanino. As long as valuable siya. So, nagkakaroon ng ano, tinatawag na sustainable viral na traffic. Okay? Sustainable na viral traffic. Kung yung mga nakakabasa nito is continue nilang pinamimigay yung mga ebook mo, continue nilang nada-download, okay? Patuloy na may mga bagong readers kang napapabasa nung ebook mo, no? So, continuous din yung ano mo, yung traffic na napapapunta mo dun sa mga website mo. Depende kung anong link na nilagay mo dito sa ebook mo. Okay? So, ganun siya kaganda. Okay? So, ang ma-advise ko sa iyo kung mayroon kang existing na blog sa ngayon, okay, piliin mo doon sa blog mo kung ano yung mga post mo na pwede mong isama sa yung ebook. Okay? Yes, Neil Fabregas, pwede kitang bigyan later. Okay? Yun, no? Si Neil, oh. Hi daw, sabi ni Raymond. Power! So, yun. Tapos, eto, i-share ko sa inyo kung gaano ba kadali mag-create ng ebook. Okay? Sino sa inyo ang may Word document? Okay? Basta yung kailangan mo lang naman is Word document. No? Para makapag-create ka ng ebook. Ganun lang kasimple, no? Yun lang kailangan mo, Word document, or kung Mac user ka, Pages. Okay? So ito, pakita ko sa inyo yung napaka-simple na process. Okay? Lloyd. Ayan, si Lloyd. Hi, hello Lloyd. Kamusta? We miss you. Ito. For example, nasa ano ka na? Nasa Word document mo na ikaw, no? Basically, gagawa ka ng bagong Word, syempre, no? Tapos, nawala. Ayan. Kapag nandun ka na sa Word document, no? Syempre, dito mo na itatype ngayon yung iyong magiging content. Okay, diyan mo na itatype kung ano yung title, no? Diyan mo na ilalagay kung ano yung kung ilang pages ng content mo, no? Kung ano yung mga tawag dito, yung mga chapter 1, no? Diyan mo na ilalagay lahat yon. So, pagka-type mo diyan, okay, sabihin natin, ang title ng ebook mo ay ito, The Best Ebook in the World. Ha? So, yan ang title mo. Okay? Type mo lang dyan yung title mo. Tapos magsimula ka ng diyan mo na ilagay yung yung content mo. So, natin, chapter 1. Okay? So, para tatype ka lang talaga. Okay? Kapag na-type mo na siya, for example, tapos na yung yung content mo, na ilagay mo na dito, na-copy-paste mo na, or na-type mo na, nakapag-create ka na ng ebook, ang next na gagawin mo para i-export to at maging siyang ebook, no? Ay pupunta ka lang doon sa file section. Okay? And i-save as mo siya as PDF. Ay, saglit lang, hindi pala nakikita. Okay, share ko lang yung buong screen ko para makita nyo. Ayan, ito. So, yan, kita na, no? So, yan, kapag tapos na yung ebook nyo, ang gagawin nyo lang ay i-click yung file, tapos save as. Okay? Sa save as, ang gagawin mo is yung format, pipiliin mo PDF. Okay? So, isa-save as mo lang siya, is-save as PDF. Basically kasi yung PDF, yun yung format ng mga ebook. Okay? Yun yung pinaka-most common format ng mga ebook sa ngayon. Okay? So, kapag sinave mo na yan, for example, ako, isa-save ko siya. Okay? Pag pinuntahan natin yun sa mismong My Documents, okay? Makikita nyo siya na andito na siya. Ito yung the best ebook. Yan na yun. Kaya, ito na yan. Kita nyo? Ayan na siya. The best ebook. So, PDF na siya. So, ito, pwede mo na siyang i-upload or pwede mo na siyang ipamigay sa iyong doon sa iyong mga prospects. Okay?
Sige, mag-stay kayo hanggang sa uli. Bibigay ko sa inyo yung link. Okay, so basically ganun lang, no? Basically ganun lang kasimple. Basta siguro medyo matatagalan ka lang sa pag-type ng content mo, no? Lalo na kung wala kang mga existing blog post, no? Paano daw maglagay ng cover photo? Basically, kakopy mo lang yung picture na yun, ipe-paste mo dun. Next time, hindi na by Edward before me. Iba na. Hindi author. Ikakopy mo lang yung picture na gusto mong maging cover. Tapos ipe-paste mo siya dun sa first page, no? Tapos automatic yung kapag in-export mo siya sa PDF, sama na yung picture na yun. Ngayon, kung ang tanong mo ay paano ako makapagawa ng picture, hindi naman ako marunong mag-edit ng picture, no? Diyan na papasok yung kailangan mo humingi ng tulong sa iba. Or pwede mo siyang aralin, or pwede ka humingi ng tulong sa iba. Hanap ka ng pwedeng ibang taong makakagawa ng cover picture mo para sa'yo, or punta ka sa 199jobs.com, okay? 199jobs.com. Doon, pwede kang mag-hire ng mga graphic designer na mag-create ng ebook cover mo for just 199 pesos. O kaya sa fiverr.com, naman $5, pwede ka magpa-design, magpagawa ng iyong ebook cover. Okay? So, yung mga ganon, I highly suggest na i-outsource mo na lang o humanap ka ng ibang tao na makapag-create sa'yo. Kasi, pwede kang abutin ng ilang linggo or ilang buwan sa pag-aral kung paano mag-Photoshop. So, wag yun, no? Hindi ka kikita sa pagiging, kung hindi yun ang career mo, no? Pagpa-Photoshop, pagiging editor sa Photoshop, wag mo nang sayangin yung iyong oras para aralin paano mag-Photoshop, no? Pwede mo i-outsource yun. Okay? Madali lang i-outsource yun. Okay? Ayun, Fiverr. Sabi ni Christopher, yun na. Fiverr, ang dami mga freelancer.com, no? Ang dami mga lugar para makapagpagawa ka ng cover. Okay? Pero yun. So, later on, kung may question kayo regarding dun sa pag-create ng ebook, pwede kayong mag-post ng question nyo later on. Pagtapos. So, this time, gusto kong i-invite yung kasama kong magsasalita at kasama kong mag-share ng mga strategy sa inyo. Okay? Na siya naman yung papalit sa akin dito. Okay, share na sa inyo. Very interesting topic din. How to drive more prospect, how to drive more traffic to your website. So, tawagin ko lang. Ready ka na, bro? Si Bro Raymond Gerald Tabaki. Sa palakpalan. Yes! Pwede ba screen share? Ay, mag-open ka na Facebook. Sige, kahit mag-open ka na dito. Sige. Okay. Kamusta kayong lahat? Okay, happy Friday na naman. I hope hindi man kayo na ipit, okay, sa monstrous traffic Friday nga, sabi nila. Pero yun na nga, I hope you're doing fine. I hope na ini-enjoy mo pa rin yung business mo. And gusto ko talagang tulungan ka, okay? Gusto ko magkaroon ka ng mas maraming traffic sa business mo. And actually, ako, isa itong paboritong strategy lagi na ginagawa ko is to drive traffic. Kasi, of course, kapag walang traffic ang website mo, okay, walang mangyayari sa business mo. Parang imagine mo nga, di ba? Meron kang isang franchise business, pero nilagay mo naman sa isang bundok. Okay, sabihin natin, bumili ka ng franchise ng sikat na restaurant. Okay? Tapos nilagay mo doon sa bundok, walang dumadaan na tao. Okay, so imagine mo yun. So wala talaga siguro. Baka may mga dadaan, mga unggoy. Mga ganun. Ano ba yun, di ba? Okay. Narinig ba ako? Sabi, may mute ba? May... Rinig ba? Baka mamaya salita ah. Comment nga kayo dyan. Fresh from Palawan. Grabe, David. Fresh from Palawan. Oo nga eh. Imagine mo ganun, di ba? Gumawa ka, sabihin natin, ng sarili mong McDonald's, tapos nilagay mo sa gitna ng ocean, okay? Gitna ng dagat. So walang mangyayari sa business mo. Okay, so I hope naman naririnig ako, no? Rinig ba, guys? Yung, sabi ni Jenner, naririnig ko. Okay, so ito, actually, okay, pag-drive ng traffic, okay, yung gusto ko i-share sa'yo. Actually, ano nga ito bigla ang topic din. Iniisip ko kanina, ano ba pwede ko i-share sa inyo ngayon? Ito, okay, kasi yun na nga, kailangan nyo ng prospects, okay? Kailangan nyo yun. Okay, kailangan nyo para magkaroon ng business. Ngayon, paano kayo magkakaroon ng mas
maraming prospects sa business mo. Pero ang gusto ko ituro sa inyo ngayon kung paano ba kayo makakakolekta, okay? Makakakolekta ng mga prospect, okay? Para, alam mo yun, para dumami pa yung prospect mo at saka hindi ka na mahirapan kung saan ka pakukuha. At saka ito pa yung napakalupit dito, okay? Targeted to, okay? Mamaya explain ko sa inyo kung bakit. Saan ba, no? Pasulat, Nax. Nagsusulat ako sa whiteboard ni Bro Edward. Ay mo yun? Anyway, ito na nga. Imagine mo kasi ganito, di ba? May website ka. Okay, feel ko no? Pero yun na nga, napakalupit talagang, alam mo yun, mga paligid ka ng aura ng mga positive people. Pero yun na nga, imagine mo, yung kita, first time. Pero yun na nga, sige. Imagine mo ito yung website mo. Okay? Ngayon, iba yung kailangan mo dyan. Okay? Kailangan, may mga taong mapupunta ka dito, kailangan may mga prospect ka. Di ba? Kasi, kapag wala nakakaalam nitong website mo, itong product mo, sige, yung product mo sa IM, o OPT, kung nabala, kung ano gusto mo dyan, sabihin natin, nandyan yung sales video mo, okay, nandyan yung mga product mo, or kahit anong businessman, kailangan meron kang mga prospects na dumadaan. Ngayon, marami nahihirapan dito, okay, marami nagsasabi na, paano ba? Okay, paano ba ako magdadrive ng traffic? Okay, so, alam mo yun, iba't iba sa sobrang ganun, medyo nagiging mahal na yung traffic nila kasi medyo hindi na siya targeted. Minsan nakakakuha pa sila ng mga negative, okay? Kasi nga, hindi targeted. Okay? So ito, yung gusto ko ituro sa inyo kung paano nyo magiging target itong traffic nyo. Medyo technical tong turo ko pero I hope talaga mag-gets mo. Ito lang, gusto kong simplihan lang. Ang traffic, sa mga hindi pa nakakaget, traffic, basically, tao lang yan. Okay? Traffic is equal yung mga tao na pumupunta sa website mo. Ganun ang kasimple, okay? Wag nang palakihin pa, wag nang sabihin na parang traffic sa EDSA, yung mga ganun mga bagay, okay? Gas-gas na joke na yun, pero lagi na lang yung naiisip nila. Pero yun na nga, tandaan mo lang, traffic ay yung mga taong tumitingin ng website mo. Traffic, yung mga taong bumibisita ng website mo. Okay? So ituturo ko sa iyo kung paano mo makukolekta itong mga taong ito dito sa website mo. Ibig sabihin, parang magkakaroon ka ng sarili mong bangko. Okay? Parang sarili mong bangko kung saan mo ide-deposit yung mga taong yon, tapos sa kanila ka lang magta-target at paano mo pa sila pararamihin. Okay? So imagine mo yan marami nagsasabi, ito medyo advanced na to, actually medyo malupit na strategy na talaga to. I hope you're excited kasi ako na-excite talaga ako dito dahil may bibigyan na naman ako sa inyong malupit na sikreto. Okay? So, actually itong mga to, okay, mga in-invest ko sa training and I hope talaga na i-apply mo, I hope maggamit mo sa business mo at kahit na sabihin natin sobrang hirap talaga, sobrang technical talaga, pero I hope makita mo pa rin yung, alam mo yung longer term or longer goal or yung long run kung paano mo siya magagamit. Okay? So basically kasi yung concept nito is yung mga tao, yung traffic. Tapos makukolekta mo tong mga taong ito at sa kanila mo lang sila i-advertise, sa kanila ka lang magfo-focus. Okay, hindi na kung sino-sinong tao kasi itong mga taong ito yung bumisita na dito sa website mo. Okay? So, very targeted siya. Kung bakit? Kasi, nag-click sila sa website mo. Diba? Kung isipin mo na maigi, kapag ikaw, okay, kung ikaw naman, bumibisita ka na sa Facebook, hindi ka naman basta click ng click, kahit ano makita mo dyan, i-click mo. Hindi naman, diba? Diba? May blogs, okay, na pinipindot ka kasi gusto mong makita yon. In short, itong mga taong ito, na bibisita ng product mo, is may purpose sila, okay? Kung bakit nila kinlik yun, dahil interesado sila sa produkto mo. Ngayon, yung ano dito, yung concept dito is paano mo matatrap, makukuha tong mga taong ito. Actually, yung pag-uusapan natin, tawag dito ay pixels. Okay, may mga iba bang nakaka-gets kung ano ba ang pixels? Okay? So, pixels, ito yung parang isang maliit na code. Okay? Isang code na pwede mo ilagay sa website mo. Okay? Tapos, ilalagay mo dito. Sabihin natin, ito yung website mo, diba? Ilalagay mo dyan. Tapos, gagawin itong maliit na toolbox na to. Okay? Itong maliit na pixel na to. Okay? Kukolektahin yung mga taong ito.
Okay? Diba? Kukolektahin mo yan, kukolektahin pala ni Pixel yan, tapos bibigyan kanya ng parang collection. Tapos doon ka magpo-focus mag-advertise. Okay? So napaka-exciting talaga nito. Actually, wala akong pin-prepare na lesson dito, pero gusto ko lang kitang makausap. Gusto lang magkwentuhan tayo dito na parang ginagabayan ng kita. Okay, so to, ipapakita ko lang sa iyo sa kung paano ko ba ginagawa to. Kasi actually, yun yung ginagawa ko talaga. Okay, yung mismong isang strategy na ginagawa ko. Naglalagay ako ng pixels. Okay? Naglalagay ako ng pixels sa website ko. Okay? Tapos itong pixel na to, kinukolekta yung mga tao. Sabihin natin ikaw, pumunta ka sa website ko. Kinolekta kita. Tapos sa'yo lang ako nag-advertise. Kasi may relationship kasi kapag nag-click ka sa website ko. In short, interesado ka sa ino-offer ko. At gusto ko ikaw lang. Okay? Ikaw lang yung makakita ng product ko. Okay? So, exciting, di ba? Isipin mo kano ka-targeted yun, no? Kano ka-targeted yun? Na, yun na nga eh, di ba? Ako, ulit-ulit ko na kasi sobrang talagang na-excite lang ako. Napapaulit-ulit ko. Pero ito na nga, let's go to the workshop na nga, sabi nga. So, wait lang. Lalagin ko lang. Lang ha. May multo ba? Walang nakita. Joke. Okay, so ipapakita ko na sa inyo. Ito yung mismong ads account na ginagamit ko. Papakita ko rin sa inyo mga nagiging resulta ko sa mga ads ko. Actually, may niraroon akong ads ngayon. Okay, at ito nga. Okay, screen share. Entire screen ba, bro? Kahit yung ano lang. Document. Ano ba? Document. Ano ba yung share mo? Yung nandito, yung in-open mo. Facebook. Ayan. Yung sa gitna ng Facebook. Ah, okay, okay. Okay. Wala. Ako na din yung sikreto mo rin. Share. Share na. Taga-boom. Kita ba? Yan. Tama. Okay, yan. Kita nila yan. Okay. So, nandito kayo ngayon, okay, sa ads account na ginagamit ko. Okay. Actually, nagugulat kayo kasi ibang ads account to. Kasi, ayun na nga. Okay, kapag na-ban ang account mo, wag kang iiyak, okay, kasi may pag-asa pa. Okay, yun yung ginawa ko. Actually, na-ban na yung account ko. Pero gumawa ko ng paraan. Anyway, papakita ko lang sa inyo, okay, as manager ko. Ito na, mga back office ko na to, ano ginagawa ko sa negosyo ko. I hope na ma-apply mo siya. Okay? Okay. So kung titignan mo ng maigi, okay, I hope makita, pwede makita kaya nila ito ng maigi. Ito, kung makikita mo yung resulta, 4 pesos, hindi yan per website click, okay? Per conversion yan. Ibig sabihin, per prospect na pumapasok sa website ko. 4 pesos lang, okay? Marami yung, alam mo yun, nakikita ko ng mga nagpo-post na ng ads na, yun nga, 5 pesos per click ang mamahal, di ba? Pero ito, prospect na, per conversion na siya. So, napaka-exciting talaga. Dahil dito sa tulong ng pixels, kayang-kaya mo siyang i-target lalo. At ito pa yung nakakatuwa, win-win situation pa. Kasi, hindi lang targeted, magiging mura pa yung ads mo. Kaya kapag sabihin natin nag-invest ka ng malaki sa ads mo, okay? Talagang, alam mo yun, grabe, okay? Dadami talaga yung leads mo dito. Pero yun na nga, yung mga ilang mga kailangan steps. Pero ito, ipakita ko lang sa inyo. Punta tayo dito. Actually, yun nga, paano ko ba ginawa to? Ito sa ads manager. Punta ka lang, okay? I-search mo lang dyan, tapos ito, click mo to ads manager, mapupunta ka sa ganitong page. Okay? Ito nga, medyo FB ads nga to, pero ganun ako nagkakaroon ng resulta and I hope ma-model mo siya. Dito, paano ba gagawa ng pixel? Punta ka ng tools, pixels. Yan. Tapos, pwede ka mag-create ng pixel dito. Okay? Wait lang, sorry, iba na pala. Audiences na pala ngayon. Iba-iba kasi si Facebook. Dati pixels lang siya. Yan, audiences. Tapos dito, create audience. Tapos custom audience. Ayan. Pwede kang mag-website traffic. Yun lang nga, simula ka talaga sa umpisa. Okay, so ibig sabihin, itong website traffic, ito, i-click mo yan. Ayan. Medyo technical siya, pero ako ginagawa ko lang, ito, 180. Ibig sabihin, kasi medyo okay, gipit tayo sa oras kung explain ko sa inyo lahat to. Anyway, ibig sabihin lang yon 180 days na i-record, okay? Basta sa 180 days na yon,
or 80 days, ikaw na bahala, yun yung nire-record niya. Yun yung time limit niya, parang ganun. So anyone who visits your website, katulad, lalagay ko dito, plug ko. Create audience. Click mo yung create audience, click mo yan. Yo, diba? Ayos, thank you. So ayan, mapupunta ka sa ganito. Magkakaroon siya ng parang pula, audience too small. Tapos gagawin mo dyan, i-click mo to para makuha mo yung pixel. Tapos actions, view pixel. Yan, okay. So medyo technical nga siya, pero wag ka malulula dyan sa code na yan kasi gagawin mo lang, ika-copy-paste mo lang to. Ika-copy-paste mo to sa website mo. Okay, so ayun, actually meron doon sa website, meron doon other scripts. Okay, basta pwede mo i-search yung sa Google siguro how to put a code in your website. Pwede mong aralin yun. Okay, i-search mo na sa Google, sa YouTube, ang dami talaga, ang daming information, ang daming nagsasabi na kulang ako sa information, pero alam mo sa totoo lang, di ako naniniwala doon kasi lahat, ang dali lang magkaroon ng information, kailangan mo lang magsipag, okay, mag-search, at saka kahit sumasakit ulo mo, magpursige ka. Okay? So yun, ika-copy-paste mo lang to, at yung nakakatuwa dito, kapag kinopy-paste mo siya, okay, ika-copy-paste mo to, okay, done. Pag kinopy-paste mo yon, makukolekta siya dito. Kaya tignan mo na maigay mga audiences ko. Ayan, nangongolekta ako ng mga audiences. Okay? So isipin mo, katulad nito, meron akong 1 million. Okay, kasi medyo broad pa yan. Okay, inaano ko pa yan. So ito kakagawa ko lang, may 80 akong tao na bumibisita doon sa website ko. Ito may 2,500. Yan, kinokolekta ko lahat ng mga nagki-click ng website ko. Tapos doon ako nag-ads kasi nakakatuwa dito. Tingnan nyo. Okay? Katulad, itong website click na to, page likers. Sabihin natin yung mga nag-like ng page ko, mga may gusto na sa page ko, ibig sabihin kilala na nila ako. Tingnan mo to, actions. To, create ad. Click mo yung create ad. Diba? Diba? Pwede kang gumawa ng ad, diba? Pwede kang gumawa gamit yung mga pixels na yun. Sabihin natin ito. Okay. Set audience and budget. Yeah, people who like my page. Ayun, ganun. Tapos pwede mo na lang yan, i-target pa. Okay, katulad, sobrang broad. Yan, laki talaga, 1 million. Ganun. Pwede mo pa i-broad. Basta yun yung target mo. Okay? So ganun ako gumagawa ng ano ba yung tawag dito? Ganun ako gumagawa ng ads minsan, okay? Ngayon, sabihin natin, ito. Okay. So actually, ganun ako gumagawa ng ads, kaya ako nagagawa ng targeted, okay? So, pwede nga, alam mo yun, maging creative ka lang dito sa mga ads nito. And, ayun. Okay. Yeah. Okay, so yun yung basically, okay? Basically, yun yung talagang yun yung ginagawa ko kung paano ko nagagawa yung mga 4 pesos, okay? Meron pa mga konting technical doon. Sa totoo lang, ginagawa ko, tina-target ko, okay? Medyo binobrod, sinespecify ko pa, okay? Para talagang lalong targeted pa. Okay? Kasi sa totoo lang, marami nagsasabi traffic and conversions. Pero makakatuwa nga, may nag-correct sa akin dati yan. Sabi, hindi yan traffic, targeted traffic din. Okay, tama naman siya, di ba? So yun, kailangan talaga targeted yung traffic mo. Yun yung sikreto, isang sikreto na lagi nila sinasabi. Kasi ang dami nag-i-invest sa traffic, pero sinasabi nila wala silang resulta. Kasi yung pwedeng dahilan doon, ano ba yung source ng traffic mo? Katulad, okay? Katulad, product mo. Okay, katulad yung product mo nga is yung ignition marketing, yung product mo yung OPT, online prosperity training, pero tina-target mo naman yung mga mahihilig sa aso. Okay? So walang-wala, okay, walang-wala yung connection. So kailangan makapag-isip ka ng idea, makapag-isip ka ng maging creative ka. Okay, paano ba? How? Okay? Paano ba talaga? Okay? Paano ko ba paano ko ba mata-target yung mga taong ito? Paano ko pa mapapaliit? Katulad doon, yung mga ito, di ba? Mga bumisita ng website mo. Pwede kayang gawin mo. Katulad, sobrang daming bumisita talaga. Pwede kang i-target mo pa yung mga taong mahilig. Sabihin natin aso, yung mga mahilig sa aso. Product mo yung dog training. Sabihin natin ganun.
bumisita dito sa website ng dog training, may mga tao diyang mahihilig sa kape, iba-ibang mga tao. Pero yung point doon is gusto ka na nila kasi nag-click sila. Every time na nag-click ka sa social media, nagbi-build ka ng relationship doon sa taong kinilikan mo. Katulad, nag-post ako sa social media ko, nag-post ako, great, have a good morning, ganun. Nag-click ka ng like. Ibig sabihin yun, may relationship tayong dalawa. Nakapag-connect ako sa'yo kasi may interaction eh. Okay? Nag-click ka ng like. So, ibig sabihin, may action ako na paggawa sa'yo. Kasi sinundan mo. Okay? Yung pinagawa ko. Or parang ganun, nagkaroon ng connection. At dahil doon, na-connect ako siya at kilala nila ako. Okay? Ngayon, sabihin natin na yung taong yun, mahilig sa kape. Pero yung pinopromote ko is about dog training. Pwede mo pang gawin dito, yung mga kinolekta ni Pixel, pwede mo pang ilagay yun sa ad mo. Yung mga taong ito, okay, yung mga taong kinuha ni Tuldok, ni Point, ni Pixel, pwede gawin yung mga taong nag-like lang ng dogs, ng Shih Tzu, okay, ng Beagle, kita naman, Dalmatian, mga ganon. Pwede mo pang paglaruan yung Pixel, pwede mo pang paglaruan tong mga taong bumisita sa website mo. Pwede mo siyang gamitin parang bangko mo, okay, para siyang bangko mo ng mga prospect na tatargetin mo lang, kukolektahin mo lang, ikaw bahala kung paano mo okay? So yun yun. So basically yun yung ganun talaga, okay, nakaka-excite talaga tong Pixel na to kasi medyo advanced siya. Pero kapag na-gets mo siya ng maigi kung paano mo siya magagamit, okay, alam kong pag-aaralan mo siya, alam kong gagawin mo lahat kung paano mo gagamitin tong Pixel na to, okay? Nagkaroon ka na ng first steps kung paano ilagay yun sa website mo, maraming video sa YouTube, okay? At saka, yun na nga. Actually, yun na nga. Inaral ko yun sa TSCA, tinuturo talaga yun. Okay, step by step kung paano. Pero yun na nga, kasi wala tayong masyadong time ngayon. Okay, baka mamaya hanggang alas 12 tayo dito, alauna kapag tinuro ko sa inyo, step by step kung paano. Pero yun na nga, yun na nga yung nagsasabi na may advantage talaga eh kapag nag-invest ka sa training. Okay, yun yung naging advantage ko. Kaya marami nagsasabi, may sikreto ka bro, may sikreto ka bro. Pero sa totoo lang, inaral ko lang talaga siya. And eto na nga, binigay ko na sa inyo yung first steps, kahit bayad yung training na yun, pinakita ko sa inyo yung preview. Okay? And I hope magamit mo siya. Okay? Kapag talagang hindi ka pa ready na i-avail ang TSCA, meron namang YouTube, meron namang Google, pwede mong i-search dyan. Okay? Pero syempre, okay, kailangan be resourceful na lang. Okay, I hope magamit mo tong Pixel na to kasi grabe ang powerful talaga nitong maliit na tuldok na yan. Okay, napaka-powerful talaga yan. Okay, kapag hindi ko alam paano i-express, pero na-excite ako sa'yo, okay? Na-excite ako sa'yo, friend. Kapag na-gets mo siya ng maigi, kapag hindi ka sumuko, na-excite talaga ako sa business mo. Kung anong pwede mangyari sa'yo kapag naiintindihan mo to at hindi mo sinukuan, pag-aralan tong Pixels, kung paano mo siya magagamit. Okay? Ayun. I hope marami ka natutunan and I hope, okay? Ayun. Wala na akong masabi. Yun talaga. Okay? Anyway, mamaya sa Q&A, I hope mag-stick kayo para kung may mga questions man kayo, ma-address ko, okay, yung mga questions na tungkol dito. Okay? So anyway, introduce ko na ba siya, bro? Okay, so next na speaker, nakaka-excite din talaga dahil ito yung isang upcoming leader. Lagi ko talaga nakikita ito nagpo-produce ng resulta. And nakakatuwa rin makasama itong individual na to kasi ang dami niya rin sinishare, okay? And I hope na mahawad din kayo sa powers niya. Ayun, dumidungaw na nga. Makita ko, ayun, mirror kasi. So ayun, I hope na ready ka, matutunan ng mga bagong mga strategies pa. At kasi nandito ka ngayon sa Friday Night Live natin. Ano ba tawag natin dito? Friday Mastermind. And anyway, di ko na patatagalin pa. Okay, so andito na si Sai Pisinable. So, Sai. Yeah. Hi guys. Parang wala akong natibago ako, coach. Ilaw? Sa ilaw pala. Sumubat, tutok na tutok. Yes guys. Hello pala sa mga hindi nakakilala. Ako pala si Sai. So, welcome again thank you sa mga nag-greet pala ng birthday ko nung Monday. Salamat guys. Tapos ngayon, bro, pwede ko i-exit ko tong Facebook mo. Sorry. I-log out ko lang. Okay. Lang guys
Okay. Naka-screen share pa ba to? Hindi. Hindi na. Okay guys, yung i-share ko ngayon is ano lang din, yung basic sa Facebook ads. Actually, shinare ko to kagabi kay Nats Dulos. Si Nats, kung nandiyan ka Nats, I hope na pinanood mo yung video na shinare ko sa'yo kagabi. And ngayon, i-share ko na sa lahat kasi gusto ko din na parang malaman nyo kung anong ginagawa namin. Kasi ano din, may nag-chat kasi sa akin, paano daw yung Facebook ads na yung conversion is mababa kasi may sabi na 30 pesos per click. Yung mga ganun. So much, parang so expensive. Okay? So ngayon, ito yung ginagawa ko. Papakita ko din yung Facebook ko. Ano ba ito? Naka-remember na to sa laptop ko. Ewan ko kung ito ba yung password. Sa'yo pa talaga yun. Hindi ako makapasok dito. Try natin. Yun. Wait lang guys ha. Kasi ano din eh. Biglaan din to eh. Kanina parang nag-usap-usap lang kami anong gagawin. Tapos biglang ganito na lang. Uy, thank you ha. Guys ha, sa pag-greet ha. Wait lang ha. Saan ba to? O yung gift ko, nag-accept ako ng gift. Kung gusto nyo ng address, isend nyo lang sa akin yung PM nyo lang ako. Bibigay ko yung address ko. Okay? Ano daw? May libre course ko. Oo, may libre. Okay, paano ko ito i-screen share, coach? Nahabol ako ng siguro. Asik yan. Asan nga itong screen share? Ito. Yun. Itong document lang ba, coach? Or yung hangouts lang? Ay, yung Higit na. Ito. Yan. Share. Tapos kung ano yung nakita mo dyan. Asan na? Yan, pakita mo yung Facebook. Asan na yung Facebook? Okay, nakikita ba guys? Yes! Walang sumagot. Parang lag wala. Nanibago ako eh. Okay guys, ito ngayon, ito yung i-share ko sa inyo about Facebook strategy. Actually, ewan ko kung basta ito yung ginagawa ko dahil yun, parang nawili ako sa Facebook. So, gusto kong i-share sa inyo yung ginagawa ko na para mababa lang yung cost per, parang website click nyo. Okay? So, actually, natutunan ko din to sa isang video na napanood ko na free lang, yung shinare ko kay Nats kagabi. And also ngayon, i-share ko paano ako nag-ads. Basic lang to guys, para sa lahat. Okay? Sana ma-follow nyo. Hindi naman to masyadong technical. I'll do my best not to be so techy. So, ito siya. So, ipapakita ko sa inyo yung isang ads ko. Itong isa sa mga lead magnet ko na Pinoy Online Crash Course. Nagko-convert siya ng 0.91 pesos per website click. Yung nasa mobile, tapos 2.02 per website click sa desktop. Actually guys, yung isang tip, much better kung isa-separate mo yung ads mo for desktop tapos for mobile. Kasi makikita mo kung ano yung mas malaking conversion kasi usually ngayon na most of the users na Filipino users ngayon is nasa mobile talaga. Yung mga na-stuck sa traffic, yung mga papuntang magbabakasyon, di ba? So, I recommend na isa-separate niyo yung ads niyo for desktop tapos for mobile. Okay? Tapos the way ako mag-ads, kung bakit marami siyang parang bakit nag-i-engage yung mga tao, yun akong parang strategy ko lang na sa akin na depende sa inyo kung ipa-follow niyo. So ito, share ko lang sa iyo paano ako nag-ads, how I do it. Alright? Okay, so ito yung isa sa mga ads ko. Actually, nakuha kong leads nito is 60 leads per day. And sana kung
yun nga, kung gagawin mo yung same strategy na ginagawa ko, makakuha din kayo ng even more, 60 plus leads per day. Kasi sa akin, mahalaga yung leads guys eh. Mahalaga yung email list sa akin. Kaya ginagawa ko to. Alright? So, ito, kung mag-a-ads ka, it's much better kung you will make it personal. Okay? Kasi dito, shinare ko yung mga, yung mga experiences ko. 'Di ba? Kung kilala niyo ako sa mga ilan na isa akong nag-work ako sa isang call center as an engineer, ito, tapos naranasan ko na din mag-LMM. Sorry. Nabubulol na ako. MLM, yan, or offline networking. Tapos na, ano yan, coach? Yan. Tapos na-frustrate din ako, yung mga ganung feeling na naka-hurt, 'di ba? So, sakit sa puso, guys. Kaya, yun, gusto kong i-share yun sa mga tao para hindi din nila maranasan. Kasi yung isa sa mga goal ko, guys, is makatulong talaga sa mga kapwa Pilipino na naka-experience ng the same thing. Kasi, di ba, yung minsan na naka-experience ng ganun, tapos na-fail, hindi na nag-try na umulit. So, gusto kong alisin yung ganung mindset and that will give them hope para mag-continue ulit. Alright? So, again, guys, ito, yung sinabi ko, make it personal, share your own experience. Tapos ito, yun. So, kung interested sila, bigyan nila sila ng option, huwag kang mamilit kung mag-a-ads ka. Okay? Kasi guys, hindi tayo namimilit sa negosyong ito. Depende sa mga tao. Kasi mahirap namang mamilit ng tao na ayaw, di ba? Mahirap turuan yung mga taong gano'n, ng mga skeptical. Tapos ayaw sumunod, sakit sa ulo lang. Sakit sa ulo sa'yo, tapos sakit sa ulo pa sa kanya. Kasi chini-change mo siya, parang naghahabol ka ng taong matigas ang ulo, yung ganon. So napaka-stressful. So yun guys, ito. So paano kung interested sila, maglagay ka ng call to action. So paano ako magsimulang kumita ng gamit ng internet, blah blah. Tapos don't forget guys, sa end lagyan mo ng call to action, ano yung gagawin nila para sa next step. Alright? So, ito, yan. Yan, marami nag-i-engage actually. 69 likes if you can see it. Yan, tapos naka-11 shares to. And also guys, one more thing, kung may nag-share ng mga ads nyo, gaya na sinabi ni Bro Jonathan Jalop sa mga previous niya mga webinars, na don't forget na to thank them. Thank you lang, ganun thing for the like guys, ito. Tapos kung may question sila sa loob ng ads mo, i-entertain mo. Tapos hindi talaga mapipigilan na may mga taong skeptical, na may mga taong nagsasabi na yan, totoo ba yan? So, yun, mo lang siya, i-address mo lang siya properly. Okay? Yan. So, kung okay din, yung gagawin mo is, i-PM mo sila isa-isa, it's okay din. So, ganyan ako mag-ads guys, kaya maraming engagement. Okay? Okay lang na i-close ko na. Andyan pa ba tayo? Nakaka-follow ba tayo guys? Comment kayo before ako mag-continue. Okay guys, yung mga ginagawa ko while nag-a-ads ako. Okay, yun yung isa sa mga strategies ko, kaya yung conversion is mababa lang. Tapos yung isa din, pag gumagawa ka ng ads, mag-create tayo ng ads ha. Yan. Create, send people to your website. Yan yung yan yung link ng crash course ko. So, yung ginagawa ko din, isa sa mga ginagawa ko, 'di ba, nag-a-ask siya ng audience. So kung wala ka pang pixels kasi kakasimula mo pa lang sa sa pag-a-ads, or kung wala ka pang website, okay, na paglagyan mo ng pixel, kakasimula mo lang sa pag-a-ads, sabi ko,
Yung ginagawa ko is para mas mababa yung cost ng conversion ng per click. Yung sa age, inano ko siya, parang fini-filter ko. So yung ginagawa ko is from 25 years old hanggang 45 years old. Okay? So much better if magse-set ka ng target age, kasi hindi naman lahat ng mga tao talaga kailangan mapakita ng business mo. Depende sa goal mo or depende sa ads mo. Kasi yung ads ko is parang para lang sa mga ganyang age, kaya yung pinili ko. Pero kung ads mo is yung pang example, yung sakit sa diabetes, yung mga ganon, yung sakit sa arthritis, pwedeng i-exceed mo into 60 yung mga senior citizen, diba? Yung age gap is from 30 to 60 plus, mga ganon. Depende sa product na in-offer mo, okay? Sa akin, is mas effective yung age 25 to 45. Kasi tinatarget ko sila kasi yun yung parang mas mature yung pag-iisip, yung the way na mag-think sila is open-minded. Okay? And also guys, yung bago sa Facebook pala, itong detailed targeting. So itong detailed targeting, kung yung product mo is sa akin is network marketing, so ilagay mo lahat dyan yung mga network marketing, wala ka nang ilalagay na iba. Okay? So lagay ka ng network marketing. Tapos yung kagandahan guys is pwede mong i-narrow yung audience mo. Alright? So ito, i-click mo lang yung narrow audience, meaning nun, kung sino yung magkiklik, kung sino yung interested sa MLM, multi-level marketing, and so siya, double siya. Di ba dati, kung sino yung interested sa MLM, sorry, nabubulol. Di ba yung before, kung sino yung interested sa network marketing, tapos or siya. So, kahit hindi sila nagla-like ng network marketing, pero nagla-like sila. Example, Robert Kiyosaki. Diba? Ito yung Facebook before. Kasi si Facebook, nagbabago siya ng algorithm. Yan. So, yung Facebook before, ito yung target niya, na yung mga nagla-like ng multi-level marketing, tapos Robert Kiyosaki, it's or. Kung sino nagla-like ng multi-level marketing, pinapakita niya. Kung sino nagla-like kay Robert Kiyosaki, pinapakita niya. So, mas broad yung audience. So, sa ngayon, yung bago sa kanya is pwede mong i-narrow, sino nagla-like kay MLM and sino nagla-like kay Robert Kiyosaki. So, yung ipapakitaan niya lang ng ads is yung mga taong nag-like ng MLM and Robert Kiyosaki. So, hindi niya ipapakita yung ads sa mga taong hindi nag-like kay MLM and Robert Kiyosaki. Kay MLM lang, hindi niya papakita yon. Kay Robert Kiyosaki, hindi niya papakita yon. Dapat dalawa, both. Kung gusto mo i-narrow further, i-click mo lang ito, tapos mas magna-narrow pa yung ads mo. So doing this guys, magiging targeted na din yung yung traffic mo gamit ang Facebook ads at mas mapababa pa yung cost. Okay? So, yan, yung daily budget. Na nilalagay ko minsan sa daily budget ko is 120 lang pag nagte-test ako eh. So, okay na yun siya kung nagsisimula ka pa lang. Okay? Pero kung gusto mo mag-take ng risk, pwede 200 or 500 per day. Kung marami ka talagang pang-invest sa traffic mo, it's much better, guys. Basta as long as mabawi mo yung ginamit mong pang-ads. Alright? So, ganun ako mag-Facebook. Okay, mag-Facebook ads. Ano ba to? Close. Ayan. And I hope na may natutunan kayo doon sa simple na sharing ko. Okay? And I hope na yun, gagawin niyo yung simple strategy. Hindi naman siguro siya masyadong complicated. Complicated ba, guys? Sabihin niyo lang kung komplikado ha, kasi hindi ko alam paano ba maging simple ba yun, Ramon. Advance kasi yan Friday. Kasi guys, sinashare namin to kasi siya, 'di ba, Masterminding Friday para sa mga experts talaga, yung mga members, exclusive for members lang. Ganda, may quality. Okay lang naman. Paano ba? Ay, saan ba? Hindi ka kita niya. Kung green. Stop. Yan. Ay, yun. Kita ng pagmumukha ko. Okay na ba, guys? May natutunan ba kayo? Or malabo sa inyo yung shinare ko?
Basta yun guys, yung sinabi ko kanina na every time na mag-share kayo, make it personal. Okay? Pag nag-a-ads kayo, pwedeng mamili ng target audience by age. Depende sa product na ino-offer mo. Okay? And you can make it narrower para mas mababa yung cost. Kasi mas the more na tao na magki-click, the more na mas mababa yung cost mo, yun yung kay Facebook. Pero kung gusto niyo malaman yung advanced or other Facebook tutorial, ganun, pwede kayo mag-search kay Google, napaka-helpful ni Google sa sa buhay namin. Kasi nandun talaga yung mga source. Sorry. Busog eh. Ano ba, coach? Okay na ako. Okay na ako, guys, ha? Sige, exit na muna ako. Woo! Lupet! Ayos, dami ba natutunan, guys? Marami ba natutunan? Sige, mag-chat kayo dyan sa ating chat box kung marami kayong mga bagong napulot na ideas na pwede nyo i-implement kaagad. Okay, para mag-start na kayo magkaroon ng additional source of prospect, additional source of traffic. Okay? So yung mga pinag-usapan natin, yung mga shinare namin sa inyo kanina, mga general ideas yon, no? Paano kayo magkakaroon ng additional traffic at additional prospect. Pero kung gusto niyo pang mas maintindihan yung mga concepts na yon na shinare namin nyo, okay? Kaya na makikita nyo dito, yung may mga nag-comment. Ito. Ito. Kung talaga gusto natin mag-level up, kung gusto nyo talagang maging level up, sabi ni Mark Tacolda, kailangan meron ka ng TSCA. Nasa IMTSCA natin yung mga training na yan. And that is true, no? Yung tatlong topic na diniscuss namin sa inyo, yung diniscuss ko kanina about sa ebook, yung diniscuss ni Raymond about sa retargeting pixel, yung diniscuss ni Sai about Facebook ads, sorry. Lahat yon kasama sa mga topic na diniscuss dun sa Traffic and Sales Conversion Academy. Okay? So, ito. Sulit lang, ha? So, kung interested kayo mas malaman pa kung mga deeper, yung mga step-by-step training na mag-guide sa inyo kung paano kayo mag-create na sarili yung ebook, kung paano kayo mag-set up ng ads, kung paano kayo paano nyo gagamitin ng yung Facebook retargeting pixel, okay, make sure na panoorin nyo yung TSA, or kung hindi mo pa na-purchase yung TSA, make sure na i-purchase mo yun or i-avail it as soon as possible. Okay, so to give you an idea kung ano yung kung ano yung itsura ng training na yun, okay? Kapag na-purchase mo na yung TSCA, no? Basically dito lalabas yun sa My Products. Okay? Dito mo na mapapanood yung mga training about Facebook targeting, no? Facebook retargeting, etc. Tsaka yung about sa ebook. Okay? Okay, for example dito, andito sa viral marketing using ebooks, yung about sa ebooks, no? Ito 'yon. Okay? Yan. Tapos ito viral Facebook post. Meron din dito about training about 70,000 visitors in 4 days. Okay? Meron din ditong different ad campaign using Facebook ads, etc. So, yan yung mga topic kapag yan yung mga kind of information, kind of training na ma-access mo kapag pinurchase mo itong TSCA. So, if hindi mo pa siya pinapurchase, I highly recommend na i-purchase mo yan. Actually, it's not a recommendation. Actually, it's your decision that you need to make, no? Kung talagang committed ka or kung talagang decided ka na mag-level up, kung talagang committed ka at decided ka na maging successful sa iyong business,
no? It's talagang kailangan lang na mag-level up ka. Okay? So kung gusto mo mag-level up, go ahead and access or purchase that TSA as soon as you can. Okay? So again, thank you so much for attending dito sa ating every Friday webinar. And ngayon, siguro kung may question kayo, okay, siguro bigyan namin kayo ng 5 minutes. Okay, maglaan tayo ng 5 minutes para dun sa mga questions nyo. Kung may question kayo, i-post nyo dyan at sasagutin natin yan. Okay, kanina may tanong, sana kung pwede daw ba na mayroong step by step. Okay, pwede po ba may step by step na training para gumawa ng ebook? Ito sabi ni Soledad. So again, doon sa TSCA, mayroong step-by-step na tinuro kung paano ka gagawa ng sarili mong ebook na magagamit mo as a viral source of traffic. Okay? Ito, may tanong si Abe, Coach, anong card ang pangbayad sa ads? Kasi ang BPI ko, yung may e-prepaid ko ayaw. Ano sa inyo, bro? Yun po. RCBC. Okay, kay Raymond daw, RCBC. Anong pangalan ng card? My wallet card. Yun, RCBC My Wallet Card kay Raymond. Okay, si Sai, ang gamit niya Union Bank, Ion. Yung Visa. Okay, Visa, mga ano yun, mga debit cards, no? Yung debit card. Mga debit card. Reloadable card. Oh, reloadable card, Visa or Mastercard, no? So yun. Actually, lahat ng bangko may mga ganyang option. Ewan ko lang kung bakit hindi pwede yung sa BPI. Okay? So sabi ni Mark Takoda, nasa TSA yung pinaka high level training. Tulad ko, maraming MLM business partner ako, nagsimulang mag-chat sa akin. Sabi nila gusto nila mag-join sa team ko. Iba daw kasi ang sistema ng MLM ko. Dahil sa TSCA, natutunan ko mga techniques. Yung question kanina bro, si June sa baba. Si June. Ano yun, bro? Si June Lian. J-U-N? Ay, J-H. Ano raw siya? June. Yun, yung bang may kasama siya. Okay, Coach, yung bang TSCA may kasama siyang marketing tools? Okay, good question, June. Yung TSCA is an information product. Training course siya. Okay? So yung product na yun is mga video training course and wala siyang kasamang mga tools pero may mga recommendations doon na babanggitin kung ano yung mga tools na pwede mong gamitin. Okay? Kung ang hanap mo ay tools, make sure na abangan mo yung mga ilalabas nating mga tools in the future. Okay? Kung walang debit card or credit card, anong ibang option para magbayad sa Facebook ads? Pwede is PayPal. Yun lang. PayPal, it's either PayPal, credit card, or debit card. Yun lang. Okay? Kung wala kang credit card, napakadaling kumuha ng credit card. Okay? Napakadali lang din kumuha ng debit card. Punta ka lang bangko, mag-apply ka, bibigyan ka nila. Okay? Search mo sa website nila. Iyon. Sa Union Bank, nasa 200, 400 pesos lang yung ano, yung kailangan mong initial deposit para makakuha ng debit card na Iyon. Mag-online registration sila, Coach, before sila pumunta ng bank. Kasi pag online, pagpunta na ng bank, i-print nila agad yung bayad sila ng Okay. So yan, pwede nyo rin daw puntahan yung yung website ng Union Bank. Tapos pwede na kayo mag-apply doon para mas mabilis yung process, no? One day ko na nakuha sa akin. One day lang ang process kapag sa online ka muna pupunta. Okay, sige, helping hand. Tanong mo, ilagay mo lang dyan sa chat box. Okay lang po ba na mag-FB ads kami na diretso na sa affiliate link namin sa IM and hindi na doon sa website or blog? Kasi yung iba namin hindi pa nakapag-build ng website and lead capture page. That's a good question, Miko, no? And ang palagi namin ina-advise, no, mayroong mga gumagawa ng ganyan, no? And some of them ay nakakapag-produce pa rin ng maganda-ganda resulta. Pero palagi namin ina-advise, kung talagang gusto mo ng honest na sagot, is i-derive only paid traffic sa isang page na makukuha mo personally yung contact information. Sarili mong page, kumbaga. Okay? Kasi para makukuha mo mismo yung contact information nung iyong mga traffic, yung nakuha mo yung email at nabibuild mo yung iyong list. Okay? Sayang kasi pag hindi mo kinuha yung email na, hindi mo sila mo-follow up. No? Sayang. Pero kung gumagamit ka nung ginagamit ni Bro Raymond,
Pero actually, kailangan mo rin pa rin ng sarili mong page nun, no? Pag sa Talking Pixel. Okay? Okay? So, yun. Yung kung gusto mo ng honest na sagot talaga, and kung ano yung marirecommend namin, yun na marirecommend namin. Drive traffic to your own capture page. Sarili mong lead capture page. Okay? Mataas ang chance na maban ang FB account kapag rekta sa affiliate link. Yes, actually, totoo yun, no? Kasi pagdating doon sa affiliate link, diretsuhan na business opportunity agad yung pinopromote. Okay? So, si Facebook ads, ayaw niya nung ganong kagad na words na offer, no? Ano yan? Cheese. 1, 2. Closer. Close the sale. Paano po ang process kung through online video fund transfer ang gagawin kong payment para makapag-upgrade? Okay, that's a good question, Josel. Punta ka lang doon sa TSCA, meron doon upgrade link. Pagka pindot mo yon, may makikita kang drop-down menu, tapos pag kinlik mo yung drop-down menu, makikita mo doon yung mga bank accounts kung saan ka pwede mag-transfer. So, piliin mo lang yung video, tapos mag-transfer ka ng payment mo, tapos fill upan mo yung form. Ganun lang kasimple. Okay, punta ka doon sa upgrade na tab, tapos pili ka ng option for your para sa situation mo, BDO, no? So, piliin mo lang yung BDO, tapos transfer mo yung payment mo, and then fill up the form. Anong full name ni Sai? Bakit? Maki-add ka. At mga Cyril. Cyril Pisinable. C-Y-R-I-L. Ang gwapo ni Sir Edward Reformia. Sino yun? Ito, kapag sa Facebook page po yung website section, naka-direct sa affiliate link. Advisable po ba yun? Okay. Kumbaga, you're talking about yung Facebook page, no? Yung Facebook, ang tawag doon? Yung page na pwede mong ilagay? Facebook? Oo, di ba may ano ka doon? May tabs pala. Tabs ba tawag doon? Facebook tabs. Okay, siguro pwede mong gawin, Hener, is isubukan mo na sariling affiliate link mo at pwede mo rin itry na sariling capture page mo. No? Then, tingnan mo kung ano yung mas okay. Magkano na yung TSCA? One-time payment of 6,999. Question pa, guys. Yung link nga ng ebook. Ano ba naman yan? Sorry. Ito. Wait lang, ha? Give me 2 minutes. Yan. Gusto ko may question pa kayo, i-type nyo lang dyan. Pero kung ito, ebook. Okay, lagay ko dito lahat ng ebook.
Sige, kung may question pa kayo, lagay nyo lang yun sa chat box para maano natin, masagot natin agad. Yung ebook na ibibigay ko, yung ginawa kong ebook kanina, ha? To the best ebook. Ebook na. Ebook. 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 Commercial. Ito na guys, yung ebook nyo. Commercial. Binili ko yan sa kasama ko sa Davao. Ay. Yung bilog-bilog tapos yung tuloy M&M. Binili? Binigay ko. Ah. Okay. Pati yung isa, yung tatlo, ano pala, yung objection crusher. Binigay. Binigay. Ay, binigay ito. Binigay ko, coach. Sabi, pwede daw ipamigay. Binigay ko. Sino yun? Binigay ko sa kanya. Sige, basahin mo. Senator, ano siya, member siya ng ano? Binigay sa'yo? Binigay mo? Binigay ko sa kanya. Kasi nag-i-struggle siya. Nakakuha siya ng 91st week. So, ito na. Tapos pagkatagal, at nangumusta ako sa kanya. Ito na guys. Stop na siya. Bakit? Sabi daw, ito na yung pag-ibigay ng e-books. Sakto po tapos po box ko kung cash. Ito na biglang nito. Tulungan mo lang siya. Tulungan ko na lang siya. Kasi Ayan na guys, yung link. Okay? Mayroon bang specific date yung releasing ng bagong product? Wala pang specific date, Bro Miko, pero most likely mga around June. Okay? Meron ba sa TSCA yung how to create your own website? Yes, meron doon mga training kung paano ka, not specifically yung full-blown na website, pero meron doon mga step-by-step training kung paano makapag-create ng mga sarili mong landing page, marketing page, squeeze page, sales page, etc. Pwede ka magpunta sa iyong loob ng iyong account, Josel, tapos may ating support. Okay? Pwede mo i-click and pupunta yun sa ating Facebook chat support. Okay? So ito na yung ebook. So download nyo na lang dyan para magkaroon kayo ng additional learnings and additional idea kung paano kayo mag-create na sarili ninyong ebook. Pero again, kung gusto nyo ng step-by-step training kung paano mag-create na sarili mong ebook, kung gusto mo ng much detail na training, paano mag-set up ng sarili mong Facebook ads, paano mag-set up ng sarili mong retargeting campaign sa Facebook ads, make sure na check nyo yung TSA. Okay? So again, thank you so much for attending and we hope to see you again this coming Monday. May Monday tayong webinar and siguro i-update na lang namin kayo via email kung ano yung magiging topic natin. Pero pag every Monday, yung webinar na yon, pwede kayong mag-invite ng inyong mga prospect. Pwede nyo siyang i-promote using your affiliate link. So make sure na i-promote nyo yun. And then, again, don't forget, every Friday, yung ating mastermind, 9 o'clock, lagi nyo i-promote sa team nyo. Okay? Lagi din kayong a-attend para make sure na continuous na nag-grow yung continuous ka nag-grow. Okay? Kapag kasi nag-grow yung sarili mo, doon lang mag-grow din yung income mo. Okay, once na nag-grow ka na, doon mo rin makikita nag-grow yung income mo. Okay? Yung mga top earners sa ganitong industry, hindi sila dumating sa ganung point ng isang araw lang nagising lang sila, top earner na kagad sila or alam na kagad nila yung skills. It takes time
no? It takes consistency, it takes time para umabot sa ganung klase ng level. Okay? So kung ikaw kung yun din ang goal mo, no? And I hope yun din yung goal mo, no? Mapabilang sa mga Filipino entrepreneurs na kumikita ng malalaki. Okay? Kumikita ng full time. Kung yun ang goal mo, make sure na every Friday andito ka, present ka, and kung gusto mo rin makatulong sa mga members mo at gusto mo rin silang mag-improve, gusto mo rin silang ma-develop, no? Make sure na lagi mo silang i-invite, make sure na sisiguraduhin mo na lagi silang umaattend every Friday. Okay? So, Jerson, mag-a-avail pa lang ako ng TSA. Okay lang po ba? Pauli ko na mag-member sa Elite. Yes, sa ngayon, Jerson, hindi available yung Elite, so okay lang na mag-proceed ka doon sa TSCA. So, congratulations, Jerson, for committing to success. Congratulations for deciding na i-upgrade mo yung skills at level ng knowledge mo, no? Okay? So, guys, thank you so much and keep on learning, keep on taking massive action, and God bless you all. Kita-kita ulit sa next webinar. Bye-bye. Okay? Tabayu! Bye! Next week, ulit.
Sorry, huwag mo pakita yung nangyayari pagkatapos. Behind the scene. Kasi Nagkarakrakan tayo dito pag after wedding lang lahat. Nakita na